Alright, mega love shout out. Nandito tayo kay Attorney Claire Castro or kay UC Claire Mabsat. Sobrang napahiya si VP Sara kina PBBM at Mayor Lenny sa Naga. Bakit naman napahiya, Attorney? Pakinggan natin si Attorney Claire. Wala pa doon ha, tandaan natin, wala pa doon ang pag-aanunsyo ng Vice Presidente. Tungkol sa kanyang ambisyon, wala pa. So Monday, ito nandito na. Tuesday, nag-start na kahit holiday, nag-start na sila magtrabaho. So ito yung before, ito yung pero ngayon, as of Feb 19, ang laki ng pinagbago. Diba? Sana lang, mga ka-clear, yung mga basura, kung saan magagaling, kung hindi masanaga, kung dito babaksak, sana, wag na magtapo ng basura. Alam mo, ang pagbaha, although syempre, merong kinalaman ang mga kurap, pero tayo, mga kababayan, makakatulong tayo kung hindi tayo magtatapon din ng basura dyan. Diba? Ito nga sa Araneta, mga kakli, diba? Sofa, nakita sa kanal. Diba? Paano makakalusot? Grabe naman yung sofa. Laki naman yan, Attorney. Okay? Ay, kita niyo ba? Ayun, buti napakita ko. Kala ko din na kaya na. Okay? So, ngayon, mga ka-clear, pinuntahan na. Kasi, nakapag-start na magtrabaho eh. Okay, sige, punta tayo dito. Ito muna tayo, ha? Are you open to forging an alliance with Naga City Mayor Lenny Robredo for 2020 election? Hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. O di ba mga kaklik, hindi ba kayo, pag kayo nakadinig noon, samantalang si VP Sara kaka-announce pala na gusto niya na maging presidente. Tatakbo siya. Actually, even before, hindi pa nga umaabot yung 2028, gusto niya na maging pangulo eh. Di ba? So dito mga kaklik, nakita nyo, dalawang leader, nag-usapan, hindi ko na sasali si Sec Vince. Sec Vince, di mo na kinasasama dyan, sila na lang muna. Yung dalawang leader, na puro nagtatrabaho, puro trabaho ang iniisip. Ang sabi dito, serbisyo muna bago pa mumulitika. Di ba parang sampal ito kay VP Sara na as early as, kailan? Feb 19? Feb 18? Aba? Naglakas na ng loob na sinabi niyang tatakbo siya. Siguro ano siya, mga kaklir. Baka suko na hindi nila magagawang mag-people power laban kay Pangulong Marcos Jr. Lahat parang ginawa na, di ba? Hindi nila magagrab yung posisyon mula kay Pangulong Marcos Jr. Nag-try sila ilang beses. Sino-sino? May mayayaman, meron dyan si Sabit, di ba? May mga buitre, may mga gasolito. Ang dami nag-try mga kaklir. Siguro, Lord Rudy. Siguro yata ang parang last try nila yung nag-supposed to be magti 3-day rally ang INC. Diba? Diba? Tapos, diba? Parang medyo handa-handa na siya dun eh. Feeling niya eh. Kaya nga, nakabarong yun ang dahilan. nakabarong na nga, Attorney. Kaya lumantad si Senator Amy Marcos para tuluyang magiba ang Pangulong Marcos. Kaso wala pa din. Junior. Kaya walang kumagat eh. Hindi na sa kanila naniniwala. Kasi alam lang ng mga tao dito, ambition lang yung gusto nila. As Diyos ko po, Lord. Greed. Diba? That's greediness sa power. So dito, mga kaklir, kung papansinin mo, para siyang nasampal. Yung ibang tao, ang inaasikaso, isang mayor, ang presidente, ang inaasikaso, serbisyo sa bayan. Huwag muna mamolitika. Samantalang si VP Sara lumalabas, parang since day one yata, puro pamumulitika. Diba? Since day one. Parang since day one. Sige, tuloy. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. Nagulat si diba? Nagulat si Ma'am Lenny. Tingnan niyo talaga, kala niya nagbibiro.
I wore my pink Wala socks. talaga. Servisyo muna bago politika. Oh, The most political. Again. Servisyo muna bago politika. Ulit-ulit The most natin. political. Servisyo muna bago politika. Oh, BP Sara, oh. Ito muna dapat. Servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. Nagulat si Mayor Lenny. We did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. President, Alam mo, ilang beses ko yata napanood to, pero I mean, ang sarap pakinggan kasi tapos pati yung ngiti ni PBBM, pati yung pagkagulat ni Mayor Lenny, unexpected. 'Di ba? Kanina napag-usapan talaga yan. Talagang naghanap siya ng pink. Imagine mo, hindi naman kakulay ng damit niya, di ba? Hindi kakulay ng damit niya. O, sige, tingnan natin ulit, ha? O. Hindi kakulay, eh. Socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. President, Di ba? Ganda ng ngiti nila. Alam mo mga ka-clear, kung ganyan lang naman ang mga leaders natin, kahit sabihin natin iba-iba ang kanilang mga paniniwala, iba-iba, minsan nagkakaroon ng diskurso, hindi pagkakasundo, pero pagdating sa serbisyo, dapat nagkakaisa. Alam mo, imagine nyo ito lang imagine niyo. Kung ikaw ay taga-Naga, tapos nagmalaki ka, kahit bumabaha, di ba? Nagmalaki ka sa administrasyon, hindi mo pinaaabot kung anong kailangan mo kasi ayaw mong humingi ng tulong. Di ba parang may wall, ano mangyayari sa bayan mo? Makakatulong ka ba sa constituents mo? Di ba hindi? Oh. Pero si Mayor Lenny, lately, di ba? Sabi nga niya, even before, wala na siyang binanggit na masama kay Pangulo. Pagkapanalo, wala na. Di ba? Wala na tayo nadinig kay VP Lenny, kay Mayor Lenny. Against kay Pangulo. At may mga pagkakataon na nai-interview siya, di ba? Pinuri niya pa yung Pangulo tungkol sa stance ng Pangulo sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Na di ba sinabi niya pinakita ko na sa inyo before, no? Na nakakahinayang yung 6 na taon. Sabi, ay hindi pala, 8 taon. Na hindi ganon ang stance natin laban sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Buti pa ang Pangulong Marcos Jr., sinabi niya. Iba ang pananaw pagdating sa karapatan natin. At pinupuri niya si PBBM. Diba? Ibig sabihin, hindi naging hadlang, no? Na magtulungan ang dating magkatulunggali sa posisyon. Tunang naman yun magkatunggali lang naman sila sa posisyon. So, hindi dapat pinipersonal. Ang problema kasi, kapag may ambition talaga, i-grab yung power, sisiraan mo. Yun lang yun eh. Sinimulan nila sirain kasi meron silang balak. Balak i-grab ang power from PBBM. Lahat ng paninira, sinimulan nila. Tapos BBM, di ba? Pinag-resign nila. Lahat sila gawa ng issue. O kasama pa dyan si Senator Bato. Ha? Sa pagtawag kay Jonathan Morales, yung pala kaalyado nila. O. Di ba? So, makikita mo, scripted. Di ba, Arnold Miranda? O, sige. Thank you po sa pink socks. O. So, punta tayo dito, mga kaklir. Okay. Okay, ito, part ito ng interview. Kanina. Action ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement niya? Ayun na, di ba? Dapat wala na nga. Again. Kasi sabi ko, no, nothing really. That's her choice. First name po yan, Mr. VP. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice Again, President Sara? again, this is all politics. We're not going to
Ayan, kasi dapat serbisyo lang. Huwag muna kasi pamumulitika yung issue. We are talking, what we are here for is to try and find solution to this very important problem. O, di ba? Kung nandiyan siya, hindi para pag-usapan yung politika, kundi para tumulong doon sa city ni Mayor Lenny. Sa Naga City. Kasi mayroong problema sa baha. Di ba? Serbisyo muna. Hindi puro pamumulitika. Di ba? Makikita mo talaga kung sino yung leader eh. Very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. O, yan ha. Okay, dito naman si Mayor Lenny. Here are 5 mewing exercise tutorial. The last one is the most challenging one. Number 1, basic. Ano yun? You're gonna do this on May ibang sound si Attorney Claire. Ngiting tagumpay talaga. then look up, then Wait. Ayan. pointy. Uy, nawala. Ayun. Sige. Nasaan na ako? May Parang ingay. ads. Ito. Dito na Baka tayo. ads yun, Attorney. Baka ads yan. Eh, Live to guys, live. Hindi tayo delay kay Yun. Attorney. Nakatap tayo kay Attorney. Nakatap yun. in. Medyo extend lang natin On the ito mga Oh. Servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today in Kamsur, and for that matter, nothing really. That's her choice. Increase, there is not a decrease. If not, as you know, I came from local government. I have to discuss politics now. We are talking, but what we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole people. That's what we are concentrating on. Mr. President, Mayor Lenny, can we expect more engagement, collaboration in the future after this visit kahit hindi politics? We don't change. It's whatever kung sino, it's not only kung sino ang nangangailangan ng tulong. The national government is here to help. Di ba, mga Chris? Sabi nga natin, actually, itong as you know, kontrabaha, hindi lang po sa Naga. Kaya na sunod-sunod na po kasi ito eh. Marami na pong inumpisahan ang Oplan kontrabaha. Yung paglilinis, pagsasaayos, inuumpisahan na po yan. I came from local government. I have great sympathy for the situations of local government, different cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease. It's not political. It's only because it depends on the need, and that's why we are here today. All right. Are you coming back All right. again after this year? I'm sure we will inspect it when it's further when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because yun ang in fact many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon marami talagang nakita. Mga Krida, pakita ko lang sa inyo ha. Para kasi baka isipin nila, pinupolitika lang. Ito na po yung sinimulan. Last year pa po eh. Ayan o. Pakita ko sa inyo mga Krida. Oplan kontra baha. Yan, di ba? Ayan o. Meron na sa Bacolod o. Di ba? That's December 12 o, 2025. Pinuntahan na ng Pangulo o. Di ba? Kaya lang baka kasi hindi sila masyadong tumitingin sa ibang mga ginawa ng Pangulo eh. Ayan o. Launching kontra baha, President inspected the ongoing clearing operations at Mambulok Creek in Barangay 2, Bacolod City. Meron na rin, ito po, meron pa o. Banagos Creek, Maupay Creek, Lupit River, Magsungay River, Tangub Creek, Pahanokoy Creek, Subag River, Circumferential Road, and Mandalagan River. So, meron pa po iba. Alam ko, meron din sa Parañaque. Ito. Sa Metro Manila, Metro Cebu, meron na. November 12 pa, And November 21. So, nagsimula na po ito. So, nakita naman nyo at welcome naman ang Pangulo sa Naga City. So, kaya, kasi kung sino yung may kailangan, siyempre, kailangan inspect. Pero ibig sabihin, kahit sinong leader dyan, walang kulay-kulay kay Pangulo. Okay, tuloy na sana. Okay? Tapos si Mayor. Nasaan yung kay Mayor? Meron tayo kay Mayor eh. Bakit?
Wala yung kay Mayor. Nasa may kay Mayor dito. Mayor. Tinanong si Mayor eh. Ba't nawala? Nawala dito sa akin. Yan. Anyway, alam nyo na kung bakit siya nandiyan dyan, di ba? Napitan tayo ng national government, ang mga local, sinabi, pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung Mahak. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Yan. Okay, tingnan lang. Tingnan natin si Mayor Lenny. Mayor Lenny, video. Ito. Kahit sandali lang. Saan ba yan? Ito. Pakita ko lang sa inyo. Masaya po si VP Lenny, si Mayor Lenny. Ito ba yun? So, sa tingin ko wala. Tingin ko zero chance. Kasi ang pinunta naman dito ng Pangulo, ito. And bago pa pumutok yung mga usapin ng bago nung announcement ni Sara, nakaset na. In fact, marami na kami mga pre-work na ginawa for this day. Kung natatandaan ko yung meeting namin na una, January 26 pa, even before that. Diba? January 26 pa rin, tatrabaho na dito, inaayos na po yung Sanaga. So, siguro hindi maiiwasan na bibigyan ng kulay politika, pero wala talaga. Itong programa ng national government. In fact, hindi lang naman ito sa Naga. Isa lang kami sa mga sites na nasa pilot areas. And ang alam ko, pinuntahan ni Presidente yung mga sites. Isa lang ito dun sa routine na ginagawa niya for offline kontrabaha. Ang alam ko, pumunta na siya ng Bacolod, ang ibang pang areas, yung Gagaraw, City, Cotabato, CR. Diba? Yan mga kaklitiran nyo ha. Si Mayor Lenny mismo na nagsasabi kung saan ang alam niyang napuntahan na ng Pangulo para dito sa offline kontrabaho. Diba? Nakita nyo kung paano magtrabaho ang Pangulo. Nakikita ni Mayor Lenny kung paano magtrabaho at solusyonan ng Pangulo at ng administrasyon na to. Yung problema sa baha. Pero, ang Vice Presidente na parte din ng gobyernong ito, bulag. No. Nagbubulag-bulagan. Ayaw niyang makita. O meron man, pero pilit niyang tinatakpan yung mga tanya sa mga katotohanan na ang Pangulo natin ay nagtatrabaho kumpara sa kanya. Diba? Sige, tuloy po. Saan ba tayo? No? So ano talaga, lahat ng sites nito kontra niya. In fact, yung intent nito una doon, kaya lang, nung dumating yung mga equipment early this week, even before the announcement, sabi ng announcement sa amin dahil nandito na yung equipment magsimula na, kahit wala pang launch. So ngayon, pag-bisita na lang talaga. Parang lighting visit na lang ito for him. Ma'am, kinukonsider ba niyong tumakbo ulit as President in 2020? Ako, hindi ko kinoconsider pag-usapan yung politika sir. Kasi ang dami ko pang trabaho gagawin. Yan! Hindi pinag-uusapan ng pamumulitika this early. Marami rin siyang dapat gawin. Marami tayo lahat trabaho gagawin. At kaya sa akin, ang uto ko lang, ang mayor, di mga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun sa mga tao. Disservice sa mga tao, mga ka-clear. As early as now, di ba pinamukha ng dalawang leaders na to, ni BBM, ni Mayor Lenny, sino ba yung gutom sa kapangyarihan? Sino ba yung atat? Di ba? Sino yung sobrang ambisyosa? Di ba? Yun eh. Uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Grabe, Sir Leonardo. Parang Si yun Atty. yung Claire, pinamukha no? ng dalawang leaders eh. Sila, busy sila sa pagtatrabaho, hindi pa pinag-uusapan yung politika, nagtutulungan sila. Kita niyo mga klip. Dati magkatunggali. Sabi ko nga, hindi pa ito I love you, BBM. Hindi pa nag-ganon eh. Diba? Pero, nakikipagtulungan din si VP Lenny at tinutulungan din siya ni Pangulong Marcos Jr. Ang pinag-usapan na yung eleksyon, yung gagawin mo para na sa eleksyon. O, di ba? Tama. Yung gagawin, para sa eleksyon. Di ba? Wala na eh. Lahat ng utak mo ngayon, mamumulitika ka, mangangampanya ka na. Ambisyon na yun iniisip mo, hindi na magsilbi. Mga kli kasi ito. At tandaan nyo, gusto ko nang pakita to ha. Nung unang dalaw dito ni VP Sara kay Mayor Lenny, ito nangyari mga kaklir ha. Ano nangyari dun sa isang usapan na? Yeah. Good to have you on the show, Dan. It's been a while. Oo nga eh.
So Yeah. what's happening? Ano na? The short answer is si VP Sara was there in Naga apparently to attend the Peña Francia Festival. While she was there, she dropped by VP Lenny's house and they had a conversation about personal, not political matters. And that's it. Attorney naman eh, you know we want more than that. First of all, we didn't even realize they were on speaking terms. Who initiated this visit? Right. Well, si VP Lenny learned that si VP Sara was dropping by her house literally minutes before they arrived. Minutes before they arrive, ginulat. Walang pasabi. Tama ba yun? Diba? Alam mo, mga na-bash pa si VP Lenny dito. Ni Senator Trillanes. Yung pala, ginulat lang, walang kaalam-alam. Alam nga naman, nandun na, minutes before. Na darating si VP Sara. Ano gagawin ni Mayor Lenny? Alam, doon sa bahay, makakaiwas ba siya kung balak niya umiwas? Hindi na. Diba? Dapat may protocol. Hindi porket gusto mong puntahan. Diba? In speaking terms ba kayo? Unang-una, hindi na kayo close. Diba? So tinawagan siya na, pupunta sa VP Sara sa bahay niyo. And siyempre, ano gagawin mo, diba? So, diba, she received si VP Sara and, you know, they had a conversation which lasted for around an hour. Diba? So, ang tingin nyo ba mukhang nagamit pa si VP Lenny at the time? Ginulat lang eh. Oh. Wait, sorry. So she was, this was sprung on VP Robredo. She was surprised by the visit then. Yeah, she was. Okay. Oh, surprise! Okay. But nevertheless, she accepted the visit. Alam nga naman mga klina sa bahay siya, tapos sabi niya hindi pwede. Could you tell us more about what they talked about? I know you said it's Okay na, alam niyo na ha. Kita niyo na. So, dapat maliwanag yan. Hindi ito planado yung unang-unang visit sa Peña Francia ni VP Sara na pinuntahan si Mayor Lenny. Okay? So, ito mga clear. Binalak ulit nila, ha? Pakita ko. Binalak ulit nila. Okay, oh. Okay, ito ha. Wait, tingnan natin yung date. This is, September 2 kasi magpe-Peña Francia ulit. Yung pinag-usapang Peña Francia noon, September 2024. So, the following year, mukhang nagbalak na naman sila. Pakinggan nyo. Tayo to meet with Mayor Lenny Robredo while in Francia. Hindi pa namin nagawa yung schedule namin, pero yes, gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials na hindi lang ng Naga, ng entire Bicol region. Diba? O, anong balak nito? Mangampanya? Mangampanya ba? Oh. Kung kakayanin ng schedule, but mainly, nandun kami to celebrate with the Bicolanos, to pray with the Bicolanos sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francia Festival. Wala pa kaming, hindi Inalak, di ba, Maki? Pero, since mukhang hindi na magugulat si VP Lenny, Mayor Lenny, ito nangyari. Hindi naman all yun, hindi all yun sa akin kasi nung nakita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala niyo, hindi naman all yun, hindi all yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nag-courtesy ko lang sa kanila, kilala ko. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, yung projects ngayon, yung mga ganun sa akin. At dahil doon, Yellow, Robredo sa bahay niya, alala niyo, hindi naman all yun, hindi all yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nag-courtesy ko lang sa kanila, kilala ko. Sinasabi ko kung ano nangyayari. Nag-courtesy ko siya sa mga Vice President. Hindi, di ba nung, tawag ito, yung transition nga, turnover, hindi nga niya sinipot, di ba? Hindi niya sinipot. Yung magta-turnover ang Vice President si VP Lenny. Teka lang, ha? Teka lang. Plastic yan, attorney, plastic. Natin. Vice President Sara Duterte said she decided not to meet her predecessor. Ba't ngayon? Di ba? Sige, isipin nyo, turnover yun ang pagiging Vice President.
Vice President Sara Duterte said she decided not to meet her predecessor, former Vice President and now Naga City Mayor Leni Robredo, during her recent visit to Naga City to attend the Peña Francia Festival. To Romy protect the Escolabro, former shout Vice out. President from criticisms. Roberto Cabe, shout Ito pa out. ipoprotect from criticisms? To protect the former Vice President from criticisms? Wait na. Ito pala, sorry ito. Ito pala yung second pala to. Hindi sila nakipagkita. Ryan Econeses, Hindi na sila shout out. nakipagkita. Okay, teka. Yung turnover pala as Vice President. Okay. Ayan o. Ay, saan yun? Hindi ko na makita yung news na yun. Wait lang. Nakapag-like na bang lahat mga absat? Road to 100 likes na tayo. Konti na lang guys ha. Konti na lang. 90 plus na tayo kanina eh. Hindi ko na makita. Pero 97. sa aking pagkakalam, hindi niya sinipot. 3 na lang guys. No, Baka naman. nag-turn over si Mayor, si VP Leni at that time. Wala na dito eh. Yung like na lang guys. 97 like na tayo. Sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo. At syempre, salamat sa 2,000 viewers ngayon. As of now, may 2,000 views na yung live natin. Salamat. Ayan o. VP Sara Duterte and former Vice President Leni Duterte did not meet personally during the 2022. Leni Robredo did not meet personally during 2022 transition. The respective teams held formal meetings to ensure a smooth turnover of the OVP. Ba? Hindi sila nagkita. Okay? Okay. Teka lang ha. Initial virtual meeting via Zoom June 1. This was followed by a physical visit on June 3, where Robredo and her chief of staff welcomed Duterte's team at the Quezon City Reception House and Benlor building for a tour and briefing. So, staff lang. Okay? So, mga clear. Ito kasi dati, mga clear, ganito banatan dati ni VP Sara, Mayor Sara, si VP Leni. Yan o. Her honesty, referring to VP Leni at the time, has been questioned since the day one of her term as Vice President. She is not called fake VP for no reason. If she insists in saying that you have to be honest to run for public office, then she must say goodbye to her dreams of becoming president. Yeah, kailan to? March 9, 2019. Ba? Meron pa, ito mga clear, no? Sinisiraan niya si VP Leni na, no? Statement, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio slammed Robredo, saying the vice president knows nothing about what is happening on the ground. She also accused Robredo of attacking Davao City's medical community. The president knows nothing. The vice president should refrain from giving advice if she knows nothing about what is happening on the ground. This has been the hallmark of her term as VP, where she puts forth comments on matters and affairs she lacks understanding and knowledge on and does not offer anything helpful to solve the problem. Ngayon mga clear. Diba puro siya banat? And she doesn't also offer anything that will help the government in the issues. Like flood control, corruption, wala. Wala man siya ino-offer, oh. Kaya tingin niyo ba siya gumawa nito? Nasagot na to? About what is happening on the ground. She also accused Robredo of attacking the VP should not attack the medical community of Davao City as being inactive when they have been silently suffering and working tirelessly to have saved lives since March of last year. Davao City's medical community, as she told Robredo not to politicize the issue. Ganyan siya. Diba? Ganyan siya. Alright. But anyway, pinakita ko na sa inyo mga ka-clear kung paano siya. Salamat, attorney. Okay na tayo. Nakaba, sobrang mapapaya ito si VP Sara. Kinana PBBM Mayor Leni. Sana, lalo na. Dami na namang ngaw-ngaw nito si Sara, no? Kumbaga para Sara then, Sara now. Sana noon, sana ngayon. Sara noon, Sara ngayon. Putra, guys. Salamat, attorney. Okay, mag-start na tayo. Last subtopic tayo. Tapos mag-break lang tayo ng saglit. Tapos punta tayo sa premiere. Kasi may premiere ako ng 9:15 mga kabsat. Pero for the meantime, last topic tayo.
Okay, here we go. Alam na